kita. Bakit nga ba pinaglilingkuran kita at bakit pinasasalamatan kita? Alam niyo po, pag narinig niyo ngayon yung ating pag-aaralan, mas lalo pong gagawin niyo ang mga bagay na ito at hindi na po ninyo ito question kung bakit ninyo pinaglilingkuran, minamahal ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Amen. So bago po tayo dumako sa ating preaching, sige, i-declare nga po natin ito. Una-una nang i-declare ng ating kapatid, di ba, na si Ate Gemma. Sige po, declare natin. I declare, Lord, greatness and deeply love. Alam niyo po, i-memorize niyo po ito. And every day, pagkagising niyo po sa umaga, yan ang inyong i-declare sa buhay niyo. Amen po ba yun? Para po mas lalo nyo maintindihan na kayo ay talagang minamahal ng ating Panginoon, pinagpapala, at you are highly favored. Amen? Amen. So sige po, patawagin ko po dito si Kuya Boyet para basahin po niya yung scripture natin ngayon. Sa Psalms 139. 139 verses 13 to 17. Sa Tagalog po kasi yung ginamit ko po ay puro English. So ipapabasa ko po muna kay Kuya Boyet sa Tagalog para po mas lalo nating maintindihan. Yan. Magandang ako po sa atin lahat. Tayo po yung magkasal ng salita po natin Panginoon dito po sa Psalms 139 verse 14 to 17. 13 po ba? 13 to 17. 13 to 17. Ang sinasabi po dito sa talatang ito, hindi mo basahin natin. Dapat ako dito tayo ng Bible. Yeah. God is good. All the time. Ayan, sige. God is good. God is good. Ang sinasabi po dito sa talatang ito, sa verse 13 po, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Amen. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintay. Ang buto sa katawan nung iyong ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Yes, amen. Ako, ang iyong nakita, hindi pa man sinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitig sa aklat mo na talaan. Matagal nang malangkas mong ikaw lamang ang may alam. Last verse po. Ito po, inuulang na naman yung mga kaintay. So, dala tayo ng Bible ha. Opo. Para hindi tayo nagpipindot dito sa cellphone. O yung hard copy. Last verse po. So, wala pang maganda po ng ating verse na yan. Dali po yung last verse po. Tunay, Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Amen. Purihin po yung Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. Amen. Sige po, tayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Yes, Lord, maraming salamat nga po, God, sa pagkakataong muling ito, Panginoon, na makarinig kami ng iyong salita, makapagpuri, Panginoon, and thank you, Lord God, na ikaw ang nasa puso namin, Panginoon. And Lord, we are here, O God, not because of us, but because of you, Panginoon. Nandito kami, Panginoon, para magbigay ng papuri sa iyo, para magbigay, Panginoon, ng papuri sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo sa amin, O God. And Lord, open our hearts, Lord God, open our minds, Panginoon, na mas lalong tumimo, mas lalong namin maunawaan ang iyong mga salita, O God. And Lord, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O God, my Lord and my Redeemer. In Jesus' name I pray. Amen. So, yun. Di ba napakaganda po? Sige, upo na po tayo lahat. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon. Kasi po, alam niyo po ba yung
si Charles Darwin, yung evolution of man. Naniniwala po ba kayo na galing kayo sa unggoy? Hindi. Hindi po. Diba yung theory niya? Hanggang ngayon, theory pa rin. Hindi siya napatunayan. Tama po ba? Amen. Kasi yung mga unggoy, ang dami pang unggoy, pero hindi naman po nagiging tao, di ba? Di ba? Kahit pumunta ka sa zoo, di ba? Ang daming mga unggoy, pero hindi naman po nagiging tao. So, hindi po tayo galing sa unggoy. Tama? Amen. O, sino po ang galing sa unggoy dito? Raise your hands. Siyempre wala, di ba? Kasi sabi po sa Biblia, tayo ay kawangis ng ating Panginoon. Di ba ba? Male and female, di ba? Kawangis po tayo ni Lord. So, pag-usapan po natin kung talaga bang si Lord kilala niya tayo. Kasi nung narinig niyo po yung sinabi ni Kuya Boy, di ba? Yung binasa niya na kamangha-mangha yung paglikha po niya sa atin. Every detail ng ating katawan, ang ating mga laman loob, ay talaga po namang kahanga-hanga yung ginawa ng ating Panginoon sa atin. So, sige po. Yan, ang title po natin, Wonderfully Made, Eternally Loved. Amen po ba yun? Are you wonderfully made by God? Amen. Amen. Are you eternally loved by the Lord? Amen. Amen. Yan, dyan pa lang po sa title natin, makikita na po talaga natin kung gaano yung kabutihan ng Panginoon sa atin. We undermine. Yan. Ang text po natin ay kanina, yung binasa nga po ni Brother Boyet from Psalms 139:13 to 17. So, ang theme po natin, do you truly see yourself the way God sees you? Ano yun? Nakikita po ba ninyo yung mga sarili ninyo kung yung sa paraan na pagtingin sa inyo ng ating Panginoon? Diba? Kasi minsan, sinasabi natin na failure ako, sinasabi natin na talunan ako, minsan sinasabi natin na bakit ako may sakit, o kaya minsan sinisisi natin yung sarili natin sa mga hindi magagandang bagay na nagawa natin, kaya hindi tayo, kumbaga, nagiging pariwara yung buhay po natin. Diba? So sabi niya yan, do you truly see yourself the way God sees you? Nakikita po ba natin ang sarili natin? The way na yung pagtingin po sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, masasagot po yan as we go through po sa salita ng ating Panginoon. Napakaganda po na makita natin na lahat po tayo ay create ng Panginoon. Wala pong create dito ng ibang creator. Tama? Amen. Kasi wala na po tayong ibang creator kundi ang ating Panginoong ang ating Panginoong Diyos Ama lamang. Amen po ba yun? Amen. Amen. So yan. May din. Yan. Sige na nga, si Mel na lang. Yan. In a world where people struggle with identity, rejection, and feelings of worthlessness, God's word declares, Mel, next. You are fearfully and wonderfully made. This is not self-esteem talk. Ito ay hindi lamang sinasabi, pinapalakas lang natin yung loob natin. Hindi po. It's God's team. Kumbaga, si Lord po ang magpapalakas sa atin, ang ating Panginoon. It's not about how you see yourself, but how your Creator sees you. So, dapat po, alam natin kung ano ang nakikita ng Panginoon sa atin. So, i-declare nga po natin yan sa katabi natin. You are fearfully and wonderfully made. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Na yung ano nyo, kabuuan po ninyo ay create ng ating Panginoon wonderfully and fearfully. Amen? Amen. Amen. Next. Yan. Ang first, ano po natin? First point po natin, you are intentionally formed by God. Alam niyo po ba na wala pong aksidente? Wala pong, ano yun, yung sabi nila ipinanganak sa buho? Wala pong ganun. Lahat po tayo ay create ng ating Panginoon intentionally. Di po ba? Intentionally na tayo po ay pinorm ng ating Panginoon. Alam niyo po, minsan sabi nila, paano yung mga anak sa yung na-rape? Paano yung yung walang kakalam, yung ganito, yung kamay, ganyan? Alam niyo po, may purpose ang ating Panginoon sa kanila. And, sabi nga po sa Isaiah, di ba, not for my thoughts are not your thoughts, neither your ways, my ways, sabi po ng Panginoon. So, hindi po talaga natin maruro kung ano yung mga kapamaraanan ng ating Panginoon. Kaya, never po tayo mag-question na, bakit sila ganito, bakit ako ganito, di po ba?
tayo pantay-pantay na create ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, tingnan mo natin sa verse 13, yan, for you form my inward parts. Ano yung inward parts? Lahat po ng nilalaman ng ating katawan. Sa loob, internal organs. Alam niyo po, from puso, utak, sa lahat po na nasa loob ng katawan po natin, yung mga balon-balunan natin, lahat po yan. Create po yan ng ating Panginoon. Sabi niya, for you form my inward parts, you covered me in my mother's womb. Alam niyo po, natanong niyo na po ba sa sarili niyo minsan na kung paano lumalaki yung bata sa loob ng tiyan ng isang nanay? Di ba amazing po ang pag-create ng ating Panginoon? Lahat po tayo galing sa mga nanay natin. Wala pong putok sa buko dito, di ba? O wala, dahil walang sumagot. Di ba? So wala pong aksidente na kumbaga na ipinanganak, wala pong aksidente na naipagbuntis siya. Alam niyo po yung mga bata po, tayo po, bilang mga anak ng Diyos, dapat po tignan natin, makita natin kung gaano kaselan yung pag-create po sa atin ng ating Panginoon. Covered me in my mother's womb, sabi niya. So ako minsan, nung nakita ko doon sa TV, kung paano yung bata pa lang, yung pagpasok pa lang nung ganon, di ba? Nakaka-amaze na kung paano sila mag-mimic ng egg. Di ba doon pa lang po, lahat po tayo mga maliit na dito. And alam po natin kung paano, nagkakaroon ng baby ang di ba, sa atin. And alam niyo po, yung part po na yan, gift po yan ng Panginoon. Hindi po yan pwede sa kahit kanino lang. Di ba, yan po ay regalo ng ating Panginoon para sa tunay na mag-asawa lamang po. Amen po ba yun? Amen. Amen. So wait, next slide. In the ancient world, ito kasi si David mo kasi yung nagsulat nito, many believe life began by chance. Pero hindi po Hindi po by chance ang ating mga buhay. Kundi, plinano po yan ng ating Panginoon. But David proclaims, si David po pinoproclaim niya, di ba? God Himself formed His innermost being. Siya po yung nag-declare doon sa 13, na sabi niya, lahat ng meron ako sa buong katawan ko, pati yung mga internal organs ko, Lord, Ikaw yung nag-create nito. Kumbaga, alam niyo po yung talagang grabe, yung meticulously na create tayo, bawat isa po sa atin. Hindi po tayo bigla na lang pumunta sa nanay natin. Alam niyo, kilala po tayo ng Panginoon Bago pa na po tayo napunta sa sinapupunan ng ating nanay. My next, the Hebrew word for form means to acquire, to create. So, ibig sabihin po, intentionally, yung pag-create po sa atin ng Panginoon. God personally crafted your life like a skilled artisan. Ano ba yung artisan? Handcrafted. Kumbaga, talagang hinandcraft po tayo ng ating Panginoon. Kamay po niya yung nag-create po sa bawat isa sa atin. Kaya nga po may magaganda tayong mukha. Kaya nga po meron tayong yung sexy katawan at mayroon din po mataba. Alam niyo po, lahat po yan. Di ba? Wala kakita mataba dito. Lahat slim, di ba? Amen? Di ba? Lahat po yan. Ikrinap po yan ng ating Panginoon. Lahat po yan. Create ni Lord bawat isa sa atin. Wala po tayong katulad. Kahit nga po mark natin, wala pong katulad dyan. Amen po ba yun? Amen. Diba? Personally crafted. Si Lord po mismo ang nag-create sa atin, ang lumikha sa bawat parts po natin. Amen po ba yun? Yung internal at saka sa outside, lahat po yan create ni Lord ng ating Panginoong. Talagang napakabusig po niya. Amen po ba yan? Amen. So, next slide. This shows that life is sacred from conception. So, this shows that life is sacred from conception. Ibig sabihin po, sagrado po yung pag-create sa atin ng Panginoon. Hindi po tayo, yung pang besta na lang. Di ba? Sagrado yung conception po natin, bawat isa po sa atin. Kaya nga po, may plano si Lord bawat sa buhay po natin Kaya nga po nandito tayo, hindi po dahil para makinig lang, kundi magkaroon po tayo ng relationship sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Kasi po, kung hindi ka pupunta dito, kung
pa gusto mo lang na makinig lang or anything, di po ba? Minsan nga sabi nga, di ba, kilala mo ba si Lord? Pag sinabing gano'n, oo, kilala ko naman si Lord eh. May relasyon ka na sa Kanya. Kailangan ba yun? Di ba ganun yung mga tanong ng iba? Kailangan ba magkaroon ng relasyon kay Lord? Siyempre, kailangan mo talaga. Bakit? Kasi siya po yung nagmamahal sa'yo eh. Siya po yung nag-create sa'yo. Amen ba yun? Amen. So, sabi diyan, your existence is not random. Kapag yung mga picture na, pinupost natin, random, di ba? Para magkakaiba lang ng picture. Pero, dito po, sabi niya, it's a divine design. Di ba? Dinisenyo po tayo ng Panginoon according sa Kanya pong kabutihan. Amen po ba yun? Amen. Na lahat po tayo, may kanya-kanya po tayong identity. Amen po ba yun? Ang pagkakapare-parehas ka po natin, alam niyo po ba kung ano yun? Anak tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. Nakabakri kayo. Yan. Sa verse Jeremiah 1:5a, ang sabi po dyan, before I formed you in the womb, I knew you. Sabi niya, di ba? So, bago pa po tayo pumunta sa sinapupunan ng ating mga nanay, kilala na po tayo ng ating Panginoon. Amen ba yun? Amen. Napakabuti ba po ni Lord? Superior po ba ang ating Panginoon? Di ba mayroon po siyang supernatural power? Siya lang po ang mayroong ganon. Amen po ba yun? Amen. Di ba? So, I knew you, sabi niya, before I formed you, bago pa kita inilagay sa tiyan ng nanay mo, anak, kilala na kita. Kilala na kita. Diba? Sabi niya ganun. So, ano po ang tingin niyo doon? Negative po ba yun o positive? Kasi, di ba, pag kilala ka ni Lord, wala kang itatago sa Kanya. At kapag naman hindi ka kilala ni Lord, pwede ka magtago. Kahit na yung may ginagawa kang hindi maganda, pwede mo itago. Pero hindi. Wala po tayo maitatago sa ating Panginoon. Lahat po ay nakikita niya. Amen po ba yun? Amen. Sabi nga po, nothing is hidden in the eyes of the Lord. Diba? So everything po is laid bare sa Kanyang paningin. Amen po ba yun? Kaya po si Lord, pasalamatan po natin siya lagi. Alam niyo, buhay po natin, gift po yan para sa ating Panginoon. Ibinigay niya po yan kasi may plano siya sa bawat isa sa inyo. At lahat po tayo gagamitin ng Panginoon. Amen po ba yun? Amen. O, yung nag-amen po ba lahat? Amen. Gusto niyo po bang gamitin ng Panginoon? Amen. Gusto niyo rin po ba ninyong tumayo dito? Amen. O, ba't hindi nakikita? Diba? So, amen. Okay, next po. Yan. You are not an accident. Hindi ka po aksidente na napunta kahit po yung mga rape, hindi po yan accident. Kundi mayroon po talagang plano si Lord din sa kanila, di ba? Even if people rejected you, God Himself wanted you alive. Di ba? Di ba? So kahit po pala na-conceive ka, nung nirape ka ng yung mga na-rape ko, nung nabuntis sila, God Himself wanted you alive. So, yung mga bata na napunta sa sinapupunan din po nila, kahit to unwanted child yan, God wanted na mabuhay po sila. Kasi create niya yun eh. Wala tayong dapat i-question kay Lord. Kahit na minsan napapa-question tayo, di ba? Di ba dami natin alam ng mga rape victim, ganyan. Pero, pwede ba natin questionin ang kapamaraanan ni Lord? Hindi, di ba? Hindi po galing kay Lord yun kung bakit nangyari yun sa kanila. Pero, alam po natin na may plano ang Panginoon. Yun po yung pinaka-clear doon. May plano si Lord sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Next. And application, you can live with confidence. Bakit? Because you are God's masterpiece. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are God's masterpiece. You are God's masterpiece. Totoo ba? Amen. O yan, kayo dyan, you are God's masterpiece. Okay, sabihin mo sa kanya. Amen. Di ba? Lahat po tayo, we are God's masterpiece. Amen po ba yun? Amen. Pati po yung baby natin, yung baby nila si Brother Jerome dyan, God's masterpiece po yan. Di ba? Yung si Ineng, God's masterpiece po yan. Yung mga anak po natin, God's masterpiece po yan. Amen ba yun? Lahat po yan. At maging tayo na magulang,
we are God's masterpiece. Tama? Amen. Di ba? So, napakabuti po ba ni Lord? Amen. Amen. Di ba? From the very beginning, sabi niya ganun. So, nung una pa lang, nung bago pa man tayo pumunta sa nanay natin, we are God's masterpiece. Amen? Amen. Amen. So, next, number 2. You are wonderfully made with purpose. So, bawat isa sa atin may purpose. Amen? Malay natin, yung isang bisita natin dyan, pwedeng tumayo din dito, magbahagi ng salita ni Lord, or kumanta, di ba? Malay natin, sis, di ba? Mababang up din siya. Di ba? Kasi hindi po natin alam ang kapasal ng Lord. Amen? Yan, yung sis natin dyan. Sis Loni, sis Doris, sis Che, di ba? Pwede po eh. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Yan, si Brother Doms, alam ko. Single yan, o. Diba? Amen? Diba? Kasi, alam niyo po, may plano talaga si Lord sa atin, bawat isa sa atin. Nais ni Lord na gamitin niya para sa kanyang kapurihan. Tama po ba? Amen. Kaya nga, bakit ba pinupuri ka, Panginoon? Pinupuri kita, O Lord. Bakit? Kasi po siya yung nag-create sa atin. Amen ba? Amen. Wonderfully and fearfully ang pag-create po sa atin ng Panginoon. Sige, next smile. Yan, I will praise you. Binuhin mo, yan o, I will praise you. Pupurihin kita, Panginoon, for, declare na po natin yan. I am fearfully and wonderfully made. Diba? Yan po, ganyan po tayo talaga create ng ating Panginoon. Kaya nga po, dapat po natin siyang pasalamatan, dapat po natin siyang paglingkuran. Diba? Yung kanta ko kanina, napakaganda eh. Dapat po natin siyang itaas sa ating buhay, di ba? Sabi nga, nais kong ibigin ka. Hindi dahil sa mga pagpapala eh. Hindi dahil sa himala. Hindi dahil sa ikaw ay ikaw. Di ba? Dahil yun po ang ating Panginoon eh. Di ba? Eh sabi niya dyan, marvelous are your works. Ito ang gawa ng Panginoon. We cannot fathom talaga. Hindi natin maintindihan yung kung paano talaga niya tayo ginawa. Kung paano kung di ba, natataka ba kayo kung bakit kakain ka, tapos pupunta yung nutrients sa katawan mo, tapos pagkatapos nun, yung nutrients mananatili sa katawan mo at yung waste mapupunta dito, di ba? O, so paano yun nangyayari sa loob ng katawan natin? Hindi po ba kayo na-amaze doon? Di ba? Nakaka-amaze po ang paggawa ng Panginoon sa atin. Pati po yung pagtibok ng puso natin. Di po ba? Hindi rin po natin maintindihan. Although, may mga doctors po, oo. Pero, kung paano po yan, kumbaga tamang-tama yung pagkaka-create. Di ba? Yung function ng bawat organs po natin. Amazing po, di ba si Lord? Na hindi sila sabay-sabay na nagsha-shutdown. Kumbaga, kasi kapag ganito kapag sinabi ng pet na, hindi ko, isasara ko to, hindi ko ilalabas yan, dumi na yan. Di, ano mangyayari sa katawan natin? Magkakasakit po tayo. Kaya nga po, mayroon po talaga siyang bawat parte ng natin, ng organs natin, may kanya-kanya po silang trabaho. And that is a wonderful creation of our Lord. Marvelous are your works, sabi. We cannot fathom yung pag-iisip ng ating Panginoon, di ba? Beyond our comprehension po ang pag-create po sa atin ng ating Panginoon. Beyond our ability to understand, di ba? Grabe nga po si Lord. Sabi ko nung binabasa ko ito, ang 139 po, pag binasa niyo yan lahat, para po sa atin talaga yan. Alam niyo po itong 139, mas lalo lang po dito 13 to 17, isa po yan sa pinakamagandang Bible verses dito sa entire ng Bible. Bakit po? Kasi dyan mo makikita kung paano tayo wonderfully, fearfully made by our God. Amen po ba yun? Hindi tayo basta lang ginawa ng ating nanay at tatay. Kundi may gumawa po talaga sa atin at dumaan lang po tayo sa kanila. Tama! Ginamit lang po sila ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Yan, kagaya ni Brother Buster, pogi-pogi, di ba? Kanya siya rinate ng ating Panginoon eh. Di ba? Parang hindi agree, di ba na pogi-pogi si Brother Buster? Tatandaan ko kayo. Di ba? So, marvelous are your works and that my soul
knows very well. So dapat po nalalaman natin mabuti ang kabutihan, ang kagandahang loob ng ating Panginoon sa atin. Amen po ba yun? Kaya nga po yung sinedi ng ating worship, sa kanina, yung ating presider, di ba? My grace is sufficient for you. Sabi ng Panginoon, biyaya niya po talaga lahat. Tama? Amen. So next month, yan, my frame was not hidden from you. So ibig sabihin, wala po tayo maitatago sa ating Panginoon. Alam niya po kung may sakit tayo, alam niya po kung may hindi nagpa-function na organ sa atin, alam niya po kung anong ginagawa natin kapag wala tayo dito sa church. So huwag po tayo magkaroon ng double life. Na pag nandito ka, yung ba, maka-Diyos ka, ang ganda ng mga sinasabi mo, parang encouragement lahat. Pagkatapos, paglabas mo, kapag kasama mo na yung iba, wala na. Di ba wala na yung natutunan mo. Kumbaga nakikisa ka na rin sa kanila. Alam niyo po, pwede po tayong makisama, pero wag po tayong makisama. Naintindihan ka natin yun? Di ba? Pwede po tayong makisama sa kanila, makisamahan natin sila, encourage natin sila, pero wag po natin gawin yung mga bagay na ginagawa nila na alam natin na hindi maganda. Tama po? Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. So, alam niyo po, yun po napakaganda, di ba, na makisama tayo, pero wag po tayong makisama sa kanila. Yan, amen? Sabi po dyan, when I was made in secret, alam po natin yan, ha? And skillfully wrote in the lowest parts of the earth, sabi niya. So, skillfully, alam niyo po kung paano tayo talagang create ng Panginoon, na kung paano niya tayo pinagdugtong-dugtong, kung paano niya, inayos yung mga organs po natin. Yan po ay napaka marvelous na gawain ng ating Panginoon na hindi natin talaga maiintindihan. Although yung mga scientists, yung mga doctors, alam nila, pero hindi nila alam kung paano ginawa yun ng ating Panginoon. Tama? May mga hindi po sila may explain na tanging ang Panginoon lang po yung makakapag-explain sa atin. Tama? Amen. Kaya nga huwag po tayo maniwala sa evolution of man. Hindi po tayo galing sa unggoy. Wala po mukhang unggoy dito sa atin. Ang maganda nga po natin, ang maputi natin, ang mga unggoy. Maiitim po sila. At saka, may nagagaling ba sila dito? Nagkatinginan. Nagkakatinginan kayo dyan. Alam niyo, hanggang ngayon, theory pa rin po yun. Hanggang ngayon, pinag-aaralan sa school, pero hindi po napapasanayan. Di ba? Kung may unggoy po dyan sa inyo, kakaiba po kayo. Hindi po si Lord yung nag-create sa inyo. Di ba? So, sige, next one. In David's time, creation reflected God's glory, not human pride. Wala po tayong may pagmamalaki. Sabi nga po, di ba, ang ganda-ganda ng anak ko. Kasi ako nag-ano dyan eh. Naggaling yan sa akin eh. Kasi maganda yung di ba? Ang ganda ng nanay ko. Ay, ang ganda ko. Ang gwapo ng asawa ko. Kaya ang ganda-ganda ng anak ko. Hindi po. Huwag po natin, hindi po human pride yun. Dapat po, pasalamatan natin si Lord kung magaganda ang ating mga anak. Kung gwapo ang ating mga anak. Dapat po si Lord ang mapapurihan, hindi po tayo. Di ba? O, sino may magandang anak dito? Amen. Ba't ang hina ng ating At magpasalamat po kayo dahil binigyan kayo ng magandang anak. Amen. Bakit yung mga, sino po ang may mga anak na babae dito? Amen. O, yan. Maganda po ba ang anak ninyo? Amen. Sino po galing yan? Biyaya, Lord. Sa ating Panginoon. Amen? Amen. Sino po may magwapong anak dito? Amen. Ba magsalita ka, honey? Hindi ba ba po? Hindi na amen. Di ba? O, di ba? So, kami po kasi wala kaming, wala kaming tal, wala kaming daughter. Meron po kami nag-iisang anak na lalaki. So, gwapo po yung anak namin. Hindi po dahil sa amin, dahil sa pag-create sa Kanya ng ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. So, next month, carefully means awe-inspiring. Ito po yung mayroon kang paggalang, respeto sa ginawa ng ating Panginoon. Fearfully. Di po ba? Hindi po yung para kang natatakot kay Lord, nagtitremble ka, nanginginig ka dahil baka po anong gawin niya sa iyo. Hindi. Dahil fearfully, di ba?
Dapat po nandun yung ano natin sa Panginoon, yung paggalang, yung respeto, yung pagmamahal. Kasi alam mo, mahal na mahal ka niya. O inspiring, dapat po nai-inspire tayo sa ginawa ng ating Panginoon sa atin. Amen po ba yun? Amen. Ang sabi po dyan, wonderfully means uniquely set apart. You are not mass-produced, you are divinely handcrafted. Ano po yung uniquely set apart? Ibig po sabihin, ibinukod tayo ng Panginoon na kanyang mga anak. At sabi ko nga po sa inyo, wala po, di ba, ngayon sa airport, di ba, ini-scan pati yung mata? Wala po kayong katulad. Walang magkakatulad. Kahit anak mo pa yan, hindi mo siya katulad sa mata. Kahit anak mo ba yan, hindi kayo pareho ng mga prints ng kamay natin, di ba? Wala po, kahit paa natin, hindi po, wala pong katulad yan. Uniquely ka. Kagaya po ni Pastora Des, meron po siyang kambal. Pero, hindi pa rin po sila magkapareho. Magkamukha man po sila. Pero, mayroon po sila, unique po ang bawat isa sa kanila. Amen po ba yun? Ganun po kaano ang ating Panginoon. Ganun po siya ka-wonderfully, ka-marvelous yung kanyang creation. Di po ba? So, ngayon po, napapatanong na po ba kayo kung bakit kayo nabubuhay? Di ba? Pa rin ba? Kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Di ba? Sabi ko nga po dito, pag mabasa mo talaga yung 139, mas lalo kang mas lalo kang maglilingkod, mas lalo kang magpupuri sa ating Panginoon. And sa mga naunang verses po, si Lord po, kilala niya ang bawat isa sa atin. Kahit pa nandun ka sa grave, kahit pa saan ka magpunta, hindi ka makapagtatago sa ating Panginoon. Tama? Kaya kung may ginagawa po tayo, hindi po ba tayo nakukonsensya kaya? Di ba? Dapat po, natin, mas lalo na po yung, alam niyo po yung pagtayo natin dito sa harap. Biyaya po yan ng ating Panginoon eh. Tapos minsan, tumayo ka dyan, ang ganda, nagpuri ka lahat. Tapos paglabas, magiinom o kung anong saan pupunta, maggagala, tapos wala nang mamaya. Iba na yung mga nasasabi natin. Alam niyo po, kaya-aya po ba yun sa Panginoon? Alam niyo po, tanungin natin minsan yung sarili natin. Mas lalo na kapag ginagamit na po tayo ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Amen po ba yun? Amen. So next mind, ang sabi niya kanina, divinely handcrafted. So ibig sabihin, Lord po, si Lord po talaga yung bumuo sa ating pagkatao. Amen? Amen. So God created man in His own image. So, ibig sabihin, kawangis natin, kamukha natin ang Panginoon. Mayroon din siyang mata, ilong, bibig. Bakit? Hindi po siya spirit. Ang spirit po ay ang ating Father God. Pero, sino po ang nagkatawang tao? Jesus Si Jesus Christ. Ibig sabihin, sino ang kawangis natin? Ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Palakpakan nga ba natin si Lord? Kawangis po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Sino kamukha ni Jesus dito? Amen! Lahat tayo! Diba? Lahat po tayo kawangis ng ating Panginoong Jesus. Kasi po, ang ating Father God ay Spirit po siya. At ang nagkatawang tao ay ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Amen. Kaya kung paano po natin napipicture ang itsura ng ating Panginoong Jesus, ganoon din po tayo. Amen? Kaya nga po, kailangan gawin din po natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Di po ba? Sabi nga mga dearly loved children niya po tayo. So dapat po yung example niya, yun po din yung gawin natin. Amen? Amen. Amen. So sabi pa dyan, in the image of God, He created him. Male and female, He created them. So sino pong nag-create bawat lalaki at bawat babae? Mayroon po bang distinction? Wala, di ba? Si Lord lang po talaga yung sa atin, ang nag-create po sa atin. Kaya po, papurihan po natin siya sa marvelous work niya para sa ating lahat. Amen? Amen. Next month, yan, sa Genesis 1:27, affirms you are created in God's image. So your worth is not in achievement or looks, but in who God made you to be. So dito po, sa achievement, hindi po dahil sa mga narating natin.
Hindi po dahil magaling tayo. Ako po, hindi po dahil nakakapag-preach ako sa inyo. Biyaya lang po ito ng ating Panginoon. Hindi po dahil teacher tayo, hindi po dahil doctor tayo, hindi po yun yung work natin eh. Kundi, sabi po dyan, hindi rin po yung sa looks. Kasi yung looks po yan, ano na lang po yan, plus factor na lang po yan na binigay sa atin ng Panginoon. Kundi dapat po ang makita natin, but in who God made you to be. Sino ka nga ba na create ng Panginoon? Ano ka ngayon bilang anak niya? Diba? So kayo lang po yung makakasagot niyan kung ano kayo ngayon, kung ano po tayo ngayon. Diba? Kasi may mga kanya-kanya po tayong buhay. Kanya-kanya tayong past. Pero yung past po natin, hindi po yan yung magdi-define kung sino talaga tayo ngayon. Kundi kung sa kasalukuyan po kung ano tayo ngayon sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Diba? So lahat po tayo, mayroong disenyo sa atin ng Panginoon at mayroon po siyang plano bawat isa sa atin. Kaya nga po, lahat po tayo halos gusto natin tumayo na sa harap. Tama? Amen. Amen. Dahil gusto po natin papurihan ng Panginoon. Hindi lang po sa pagtayo sa harap, yung pagbabahagi po natin ng salita ng Panginoon sa ating kapwa, pagka nagbabible study tayo, or kung may friend ka na nangihina, tapos ini-encourage mo siya through the words of God. Alam niyo po, yan po ginagawa natin yung kalooban ng ating Panginoon. Sabi niya, who God made you to be. Amen po ba yun? So gamitin po natin ang salita ni Lord. Gamitin po natin ito na makapagpalakas din. Kumbaga, ano nga ba tayo sa paningin ng Panginoon? Alam niyo na po ba kung anong tingin sa inyo ni Lord? Kayo po ay mga anak niya na dapat gumawa ng kanyang pinapagawa. Tama? Amen po ba yan? Ayan, next. Ayan. Maybe you've compared yourself to others and felt less. Ito po yung comparison. Diba minsan, ay bakit siya ang ganda niya? Ay bakit siya maputi siya? Diba? Ay bakit ako kailangan ko pang magpagluta? Ay bakit ako kailangan ko pang collagen drip na sinasabi nila? Hindi ko rin po alam yun eh. Diba? Bakit kailangan ko magpaputi? Bakit sila mapuputi na? Diba may comparison? Bakit siya ang ganda niya? Diba? Bakit siya nakapag-aral ako hindi? Huwag po natin i-compare ang sarili natin sa iba. Kasi po, may kanya-kanya po tayong identity bilang anak ng Diyos. Amen po ba yun? Kung yun po yung narating niya, maging ano po tayo? Yung maging masaya po tayo. Hindi po yung dapat i-ano mo siya, hihilahin mo siya na, ay, ano yan, kayo nakapag-aral yan kasi ganito yan, yung sisiraan, wag po. Kasi hindi po tayo dinesign ng Panginoon na gano'n. Ang design po natin ng Panginoon sa atin is to praise Him, to worship Him, at gamitin sa Kanyang kapurihan. Amen po ba yun? Amen. At gawin ang Kanyang kalooban. Amen po ba yun? Bilang mga anak po ng Diyos, tayo po, nagkaroon na po tayo ng eternal salvation. Tama po? Lahat po tayo na tumanggap. Kailangan po mayroong fruit doon. Diba? Kailangan po nakikita sa buhay natin ang ating Panginoon. Kailangan po, diba, kapag tinanggap mo si Lord, dapat po, sabi nga ni James, faith without action is dead. Ngayon, hindi tayo gagawa ng mabuting, hindi tayo mag-encourage ng iba para magkaroon ng salvation. Kundi, dahil saved na tayo eternally, at dahil alam natin sa biyaya ni Lord, we are saved, at gift niya yun sa atin, ang magiging fruit po niyan, ay gagawa tayo ng mabuti. Di ba kasi sabi ni James, anong magiging silbi kapag kunwari may lumapit sa'yo, nangangailangan siya ng tulong, gusto niya umutang ng 1 million sa'yo. Ngayon, kailangan niya yan siguro for sa hospitalization or anything. Ngayon, kung hindi mo naman kaya yung 1 million, pwede ka namang magbigay ng ayon sa kalooban mo, di po ba? Kasi anong silbi na Kristiyano ka, kapag may humingi sa'yo ng tulong, sige, ipagdadasal kita. Pero hindi ka man lang nag-abot, kahit na may pwede ka namang i-abot. Yun po yung sinasabi dito na yung kay James, di ba? Na sabi niya na kailangan may work yung pananampalataya natin. Di ba? Yun po yung prutas, yun po yung outflow, yung overflow na ginawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba yun? So kapag may lumapit po sa atin, hindi naman po natin kailangan ibigay yung 1 million. Kung ano po yung kaya natin na ibigay, sis, pasensya ka na, ito yung kaya kong ibigay sa'yo. Kahit hindi mo na yan bayaran. O, di ba? Maganda pa, di ba? Kahit hindi mo na yan bayaran, yan yung kaya kong may tulong sa'yo. Kasi mahirap naman pag
pang 1,000,000, di ba? Magkaroon din po tayo ng wisdom kapag tumutulong din po tayo sa iba, mas lalo na kapag dating sa pera. Amen ba yun? Amen. Amen. So bago din po tayo, kumbaga sa pagkain din, pag may nagugutom, hindi mo ba siya bibigyan ng pagkain? Di ba? Yun po yung sinasabi ni James na kailangan po may fruit yung ating pananampalataya sa ating Panginoon bilang mga anak na ng ating Diyos. Amen po ba yun? Amen. So, dyan sabi, but God says, marvelous are your works, that includes you. So, yung gawain ng ating Panginoon na hindi natin mafatong, na hindi natin maintindihan kung paano niya tayo talaga ginawa, yan, kasama po tayo, bawat isa po sa atin ay create ng ating Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Amen po ba yun? Hindi po ayon sa atin eh. Hindi rin po dahil, kumbaga sabi, tama po na ipag-pray natin kapag ka nabuntis ka, di ba? Pero minsan, di ba, pinag-pray natin na, Lord, sana maging kamukha ko to, hindi yung asawa ko, kasi pangit yung asawa ko, huwag naman ganun. Dapat ang mag-pray natin talaga, yung kalusugan ng ating anak, di po ba? Amen? At kapag maganda yan, talagang bonus factor po yun. So, lahat po tayo, marvelous work ng ating Panginoon. Yung ano pa lang niya, yung paglalagay pa lang niya sa sinapupunan ng ating mga nanay, tayo po, di ba? Napaka-marvelous na po yung na gawain yun ng ating Panginoon. At wala pong ibang makakagawa nun, kundi ang ating Panginoon lamang. Amen ba yun? So, ang creator niya si Father God, ha? O, hindi po yung iba. Amen. Sige, that includes you. Diba? So, kasama ka doon na marvelous work ng ating Panginoon. Amen? So, sabihin mo nga sa katabi mo, God bless you. God bless you. You are fearfully and wonderfully made. Amen. Ikaw ay marvelous work ng ating Panginoon. Amen. Yan. So, next po. Application po natin. Instead of complaining about who you are not. Diba? Minsan, nagko-complain po talaga tayo. Begin to praise God for who He made you to be. When you agree with His word, your soul finds rest. Kaya nga po, hindi po dapat tayo nagko-complain kung anong buhay mayroon tayo. Hindi po tayo dapat nagko-complain kung mainit. Hindi po tayo dapat nagko-complain kung malamig. Alam niyo po, God created everything. Di po ba? Kahit po yung araw, kahit po mainit, create po yan ni Lord. Kaya nga minsan sabi ni Lord, hindi kita maintindihan, anak. Kasi sabi ko, mainit. Ngayon naman, pag malamig sinasabi mo, di ba? Dapat po i-appreciate natin bawat create ng ating Panginoon. Tama? Amen. Kasi once na nampisahan mong magreklamo, hindi mo talaga mai-enjoy yung creation ng ating Panginoon. Di ba? Pag po nag-reklamo, at saka tayo po lahat, galing po ba tayo Pilipinas? Mainit po ba sa Pilipinas? Di ba? Begin to praise God. Ano man po yung creation niya, ano man po yung sitwasyon po ngayon, praise the Lord. Amen. Kaya nga po, consider it pure joy. Di ba? When you face trials of many kinds, mainit ba niyan o malamig? Ano man problema mo, may problema ka man sa pera, may problema ka man sa mga anak mo, praise God pa din. Consider it pure joy. Bakit? Kasama mo ang Panginoon, hindi ka nag-iisa. Diba? Andyan siya para kikilos dun sa sitwasyon mo eh. Diba? Dapat ibigay natin sa Panginoon ano man yung sitwasyon natin. And learn to appreciate everything na binibigay po sa atin ng Panginoon. Learn to appreciate your life. Learn to appreciate the people around you. Amen po ba yun? Diba? Learn to appreciate yung kung sino yung pastor nyo. Learn to appreciate tayo po magkakapatid. Huwag po tayong magsiraan. Huwag po tayong maghilahan. Dapat po nagpapalakasan tayo. Amen? Amen. Di ba kung may mga nanghihina po ng kapatiran natin, palakasin po natin sila, encourage po natin sila. Hindi po natin dapat imamarites. Di ba? Ang imarites po natin sa kanya, alam po kung ano? Salita ni Lord. Di ba? At pwede mo sabihin sa kanya, sige, kapatid, ipagpapray kita. Halika dito pag mag-pray tayo. Di ba kung anong problema man ng kapatid na yan?
dapat po, yun yung gawin natin. Hindi yung, ay, may problema daw siya eh, ganito daw siya eh. Ay, naku, hindi yun pleasing sa ating Panginoon, ha? Next month. Ayan po, pangatlo, you are eternally known and loved. So, ibig sabihin, eternally known. Bakit eternally known? Eternal God po yung nakakakilala sa atin. Eternally loved dahil po sa sobrang pagmamahal ni Lord sa atin, nabayubay po sa krus ang kanyang buktong na anak para sa ating lahat. Amen po ba yun? Amen. Next one. Your eyes saw my substance, being yet unformed. Kahit hindi pa po tayo na-form, nakikita na po ni Lord yung substance natin. And in your book, alam niyo po sa book, they all were written, the days fashioned for me. So, ibig sabihin po nito, yung buhay po natin, alam na ni Lord kung hanggang kailan. Kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Kagaya po ng ating pastorates, di ba? 70 years old na po siya. Ngayon tayo po, hindi po natin alam kung marireach natin yung 70 years old na yan. Pero, alam na alam po ng Panginoon kung hanggang kailan tayo dito sa mundong ito. Tama po? Amen. Alam niyo po, ganito po, napapaigsi po yung buhay natin kapag inaabuso natin ang ating katawan. Tama? Ngayon, si Brother Alfred, si Brother Boy, si Brother Jun, di ba nagiinom yan dati? Yan, si Kuya sino pa ba yung mga nagiinom dito? Ngayon, kung hindi nila ito ititigil yan, magkakasakit sila. Di ba? Magkakasakit sila, iigsi yung buhay nila. So, hindi yun kasalanan ng ating Panginoon. Kasi alam niya na kung hanggang kailan ka mabubuhay, napapaigsi ang buhay kapag hindi mo inalagaan ang katawan mo. Kasi binibigyan din po tayo ng wisdom, karunungan ng ating Panginoon kung paano natin alagaan ang ating katawan. Tama ba? Di ba? Pag sinabi niya matulog ka ng maaga, huwag kang mag-worry. Pero tayo, nag-worry tayo hanggang umaga eh, di ba? Parang hindi na, minsan hindi na tayo nakakatulog dahil sa pag-aalala. Pero may nangyayari ba? Wala. Di ba mas lalo tayo na-stress? Kanina nga may napanood si Kuya na nagbigti. Alam niyo po yung depression? Kapag po talaga hindi natin ipinagkatiwala, kapag hindi po natin ibinigay yan kay Lord, talaga po mapapaigsi buhay natin. Di ba? Pero ang gusto ni Lord sa ating lahat, alam niyo po, hindi naman niya plinano ang death eh. Pero dahil po sa pagkakamali ni Adam and Eve, kaya po nagkaroon talaga tayo lahat ng death. Pero hindi death ang nakalagay para sa ating mga anak ng Diyos, kundi sleep, tulog. Diba? So ngayon, kapag alam mo ang Panginoon mo, kapag ka may relasyon ka sa Kanya, kapag alam mo kung sino siya na nag-create sa'yo, magkakaroon ka ng kapayapaan at ipagkakatiwala mo lahat sa Kanya. Tama? Amen. So learn po to entrust everything to the Lord. Learn to yung faith po natin ay mas lalo pang mag-arise para sa ating Panginoon. Hindi natin ito ipagkakatiwala sa mga tao, hindi natin ito ipagkakatiwala sa kung sino man, kundi sa Panginoon lang po natin. Amen? Amen. Amen. So, sabi diyan, when as yet there were none of them. Yan nga when as yet there is none of them. Diba? So, tayo pong lahat ay mayroon po tayong kanya-kanyang itinalaga ng ating Panginoong buhay. Kaya kung gusto niyo pong maranasan yung long life, alagaan po natin yung health natin. Although, si Lord po talaga nag-aalaga niyan. Di ba? Pag sinabi naman talaga na huwag ka nang umiinom. Di ba sabi din ng doktor, huwag ka nang uminom kasi baka magkaroon ka ng sakit sa liver, ganyan. Pero ginawa mo pa rin, iigsi po talaga ang buhay mo doon. Kaya naman po, pag nagbasa rin po tayo sa Proverbs, sa Kawikaan, andun po lahat eh. Yung wisdom for life na binigay sa atin ni Solomon, ni King Solomon, di po ba? So, alam niyo po, ang Proverbs, pag nag-upisa po kayo basahin ng Proverbs, 31 chapters po yan. 1 chapter every day, matatapos po niyo siya in 1 month. Amen po ba yan? Amen. Gusto niyo po ba basahin ng Proverbs? Amen. Yung mga nag-amen, basahin niyo ha? Amen. Amen. Yan. So, next month, how precious also are your thoughts to me. O God, how great is the sum of them. So ito, how precious also is your thoughts. Alam niyo po, ang ganda ng iniisip ng Panginoon sa atin. Iniisip niya tayo lagi, bawat isa sa atin. Tayo po ba, iniisip po ba natin si Lord? Amen.
Amen. Sino yung nag-amen dyan? Iniisip niyo po ba si Lord? Amen. Di ba? Lagi po dapat iniisip natin ang Panginoon. Kasi si Lord po, ang gaganda po ng iniisip niya sa atin. Gusto po niya tayo magkaroon ng magandang buhay. Kaso minsan kasi tayo din yung hindi naniniwala sa Kanya. Mas ginagawa natin yung hindi para sa Kanya. Di ba? Dapat po makita rin po natin na kung paano tayo namumuhay. Magkaroon po tayo ng evaluation sa buhay po natin. And minsan po, ang pinaka-greatest na kalaban po natin ay sarili natin. Mas lalo na kung ikaw mismo, dinadown mo yung sarili mo. Dapat hindi mo dinadown yung sarili mo. You are wonderful, precious creation of God, di po ba? Wonderfully and fearfully made. Lahat po tayo. Di ba? So yun po yung i-declare natin. Kapag po may mga nanghihina tayo, ay hindi Lord. Kasi I am fearfully and wonderfully created by you, Panginoon. Kaya hindi mo ako pababayaan. You will never leave me nor forsake me. Amen? Amen. Next man. In ancient culture, a book symbolized authority and permanence. David declares his whole life was already written by God. So dun sa book na yan, nakasulat na po tayo dyan. At sabi nga, alam na niya ang magiging buhay natin. Alam na niya kung ano yung pagkakamali na magagawa natin. Alam na niya kapag talikod natin sa Kanya. Nakasulat na po yung lahat bago pa man po tayo mapunta sa sinapupunan ng ating magulang. Di po ba? So, kilala po tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. So, hindi po, sabi po yan symbolize authority. Dapat, and permanent. Dapat po, yung, kung ano yung nakasulat dun sa salita ng ating Panginoon. Ayan, welcome po sa ating church, si Brother Jojo and Sis Che. Diba? So, David declares his whole life was already written by God. So, lahat po tayo na isulat na ang magiging buhay natin. Tama? Alam din po ni Lord nung time na nagsuplada ako. Alam din ni Lord nung time na sumasagot ako sa mga diba? Alam din po ni Lord nung natuto akong uminom, nung kabataan ko. Alam din po ni Lord nung naubos namin yung chivas, na dalawa lang kami, nung kaibigan ko. Alam niyo yun? Wala tayong may tatago kay Lord eh. Ako natuto po ako, maaga din po ako natutong uminom nung high school pa lang po ako. Di ba? Kung sa kalokohan po talaga noon din, nung hindi pa tayo, wala pa po tayong relasyon sa ating Panginoon, talaga naman po magpapasalamat ka kay Lord kung ano na yung buhay mo ngayon. Kasi lahat po tayo, may kanya-kanya po tayong past. Di ba, bago po tayo naging Kristiyano, bago po tayo naging anak ng ating Panginoon, may mga karumal-dumal tayong ginawa, di ba? Magdumal talaga. Di ba, may mga ginawa po tayo hindi maganda. Di ba? Pero, praise God, sa buhay po ng bawat isa dito, dahil binabago niya tayo araw-araw. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yan, lahat po tayo may magandang plano ang ating Panginoon. Amen? Amen. Yan. Sige, next month. Even when David was unformed, God already knew his destiny. Kaya nga po, we are destined for Greatness Church! Amen. Diba? We are destined na nandito ngayon. We are destined. Nasama-sama po tayo para sa kapurihan ng Panginoon at para gawin ang gawain ng Panginoon. Magtutulungan po tayo. Diba? Amen ba yun? Amen. Dapat wala pong lang dyan. Kung maglilinis sa kusina, dapat po lahat naglilinis. Wala pong nakaupo. Maglilinis dito sa simbahan. Dapat po lahat naglilinis. Hindi yung paupo ka lang na parang ikaw yung mayordoma, di ba? Hindi po ganon. Di ba? Lahat po tayo dapat nagtutulungan at gawin po natin yan for the glory of God. Hindi dahil sinabi ni Pastor, hindi dahil sinabi ni Sis Luz, hindi sinabi ni Brother Alfred, hindi dahil sinabi ni Pastora Tess, kundi ginagawa mo for the glory of God. Amen po ba yun? Amen. Dahil sa kabutihan niya sa iyo. Amen ba yun? Amen. Amen. So, lahat po tayo we are destined for greatness. Amen po ba yun? Sabi nga ni Kuya, nakadestined tayo para dito, magpuri, dito sa church na to. Amen po ba yun? Amen. Bakit na nagkaroon tayo ng wilderness for 2 weeks? Di ba? 2 weeks lang yun eh. Yung mga Israelita, 40 years. Di ba? Tayo 2 weeks lang yun. Pero, nakita natin yung kabutihan ng Panginoon. And true enough, di ba? Tingnan nyo, nakasama pa natin sila Brother Don, sila Sis Donna, di ba? At yung mga iba pa na, mga
kaibigan nila. And we pray talaga na lahat tayo magpatuloy sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. So, my next. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Yan po, for good works tayo po ng mga anak ng Diyos, which God prepared beforehand that we should walk in them. Amen po ba yun? Tayo po, we are ambassadors, we are His workmanship, nire-represent po natin ang ating Panginoon eh. Diba? So, alam niyo po, anak po tayo ng ating Lord. Diba? We became the children of God nung tinanggap po natin siya when we believe in Him. So, kailangan po, yan sabi niya, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Tama? Good works, sabi po dyan. So, lahat po tayo, gumagawa tayo, ginagawa natin ang mga bagay-bagay na hindi natin kayang gawin dati, pero ngayon nagagawa natin. Bakit? Dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Dahil siya yung nag-create siya atin. Dahil sobra yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Kaya dapat po, may nagiging transformation sa atin. So, tanungin din po ninyo sarili niyo minsan, di ba? Nagsisimba ako. May nangyayari ba sa puso ko? Nababago ba yung heart ko? Nababago ba yung pag-iisip ko? Yung salita ba ni Lord tumitimo sa puso ko? Tanungin din po ninyo yun. And be honest sa ating Panginoon. Kasi pag tinatanong mo kay Lord, talagang ibibigay niya sa iyo ang tamang sagot. Di ba? Hindi mo magsisinungaling ang ating Panginoon. Pero kapag ganito ang sinabi mo, ay hindi, nag-ano naman ako eh, natupuri naman ako eh, nag-ano naman ako sa Kanya, titiwala naman ako sa Kanya eh. Pag ganun po yung attitude po natin, hindi po natutuwa si Lord kasi nililift up mo yung sarili mo. Lahat po ng ginagawa natin, dapat po for the glory of God. Kaya po na tayo nagpupuri kay Lord. Kaya po tayo nandito, hindi para papurihan ang ating sarili, hindi dahil para makagbigyan yung mga kaibigan natin. Nandito tayo para sa kapurihan ng ating Panginoon. Dahil gusto mong magpuri, gusto mong mag-worship sa Kanya. Amen? Amen. Amen. So, next slide. Yan. Not only did God create you, He thought about you before time began. So, iniisip ka na ni Lord bago ka pa man niya i-create, di ba? And His thoughts toward you are precious, countless, filled with love. Yun po ang ating Panginoon, na kahit nagkakamali tayo, na kahit minsan ginagawa pa rin natin yung mga hindi kaaya-aya, alam niyo po, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Kapag lumapit ka sa Kanya, 2 kamay ka pa rin niyang tatanggapin. Pero kapag ibang tao, itatakwil ka na niyan. Diba? Pero si Lord po, hindi niya tayo tinatakwil. Always ready po siya to comfort us, to hug us, diba? Para yakapin po tayo. Kaya naman po, lapit tayo kay Lord, diba? Sa mga ibang, kapag hindi wag po nating yung bang kinyang-kinyang lang yung relationship natin sa ating Panginoon. Dapat po mag-desire tayo ng deeper commitment, deeper relationship sa ating Lord, na mas makilala pa po natin siya. Amen po ba yun? Amen. Amen. So, next slide. Yan, application, when you feel forgotten, remember. Diba? Minsan nakakalimutan tayo ng ibang tao. Minsan din nakakalimutan natin pati sarili natin. Diba? Pero sabi ng Panginoon, you are always on God's mind. Iniisip ka po niya lagi. Ganun po ka precious yung ating Panginoon. Ganun po siya ka-sovereign. Ganun po siya ka-all-knowing. Omniscient siya, omnipotent siya. Di po ba? So, dapat po, di ba, ibigay po natin sa ating Panginoon lahat ng mga iniisip natin, lahat ng mga plano natin, give it to the Lord. Amen? Amen. Sabi po dyan, His love for you is eternal and unshakable. Hindi po nagsishake ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Eternal po yan. Tayo lang po yung nagsishake pag may nararamdaman tayo. Ay Lord, ano po yung gagawin dito? Bakit may sakit ako? Diba, nagsishake tayo. Imbis na, Lord, I am healed by your stripes. Ganun na kaagad yung sabihin natin. And kapag may problema ka sa pera, Lord, you will provide everything na pangangailangan ko. Diba? According to your riches, hindi po according sa riches ng world. Diba? Kapag naman po may sakit, i-declare mo na kaagad na magaling na siya. Hindi mo pa man nakikita, dapat nakikita mo na yung nakikita ng Panginoon. Amen po ba yun? Kahit sa buhay po natin, sa sarili natin, dapat nakikita natin kung ano yung nakikita ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Amen. Amen. So next slide. Yan, conclusion. Beloved, Psalms 139:13-17 reminds us. Next slide.
We are intentionally formed by God. We are wonderfully made with purpose. We are eternally known and loved by your Father. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. And next one. Yan, so instead of asking, who am I? Start declaring. I-declare mo natin to. I am wonderfully made, eternally loved, and fully known by my Creator. Amen. So, yan po yung i-declare natin. Hindi yung, hindi, pinabayaan na ako ni Lord. Bakit ganito, Lord? Huwag pong ganun. Yan po lagi declare natin, I am wonderfully made, eternally loved, and fully known by my Creator. Kilala po tayo ng ating Panginoon. Kaya naman po, ang encouragement ko po talaga sa inyo is to know God more. Yung relationship natin sa Kanya, mas lalo pa po natin, yung magkaroon ng desire na, Lord, I want to know you more. Lord, gusto ko pa po makita yung kabutihan mo sa akin. Hindi yung kina-question natin siya. Diba? So, tinatawagan ko po ang worship team dito para magpuri tayo sa ating Panginoon. Ibigay natin lahat sa Kanya. We are fearfully in